Joke muna tayo. Ay, hindi pala joke. Pick up lines na lang kasi ayaw ni Pastor yung joke ko eh. Pero makisama naman kayo. 'Di ba? Makisama naman kayo. Ha? 'Di ba? Nakikisama kayo kay Pastor. Makisama din kayo sa akin. Okay. Oh, para kang cactus. Bakit? Kasi handa akong masaktan, mayakap ka lang. Okay? O, isa na lang, di ba? Isa na lang. Sana ikaw ang cardiologist ko. Kasi, para ikaw na lang ang mag-aalaga ng puso ko. Amen? Okay. Salamat sa pakikisama. Okay? I hope today, ito po ay isang magandang araw para sa lahat ng mga nanay, di ba? Siguro kung buhay pa ang nanay mo, nag-iisip ka, paano mo siya i-honor ngayong araw na to? Or kung ikaw naman ay first time mom o bagong nanay, di ba? Merong mga bagong nanay no, na first time nagkaanak sila. So, I'm sure you're looking forward for this day. Meron ba yung mga first year na nanay sila ngayong taon na to naging nanay? Alam ko meron di ba? Now, kung naman ang nanay mo, nanay natin, meron na nawala ang nanay, I'm sure, di ba, naalala mo siya ngayong araw na to. Naalala mo rin kung ano yung mga pangaral niya sa'yo. Do siguro meron kang pakiramdam na parang namimiss mo siya or medyo malungkot ka. Diba? Yung iba naman, aware ako na ngayong araw na to dito sa service natin, no? Maaring yung iba ang comfortable sila o kaya naman hindi maganda ang feeling nila. Yung mga gustong maging nanay, di ba, na tinry na nila lahat ng mga bagay, no? Pero unsuccessful pa rin na walang ano. So, kasi ito yung mga bagay na na parang nagre-remind sa kanila na yung mga unfulfilled dreams. 'Di ba? Merong iba gusto maging nanay, nahihirapang magkaanak, pero naman yung iba na ayaw, ang bilis naman manganak, 'di ba? Hindi lang matabihan ng konti, may baby na agad. Now, ngayong araw na to, 'di ba? Sa mga nanay, mama, ma'am, inay, inang, Happy Mother's Day po sa inyo at sa mga naka-online po sa atin ngayon. We honor you today, even yung pagpunta niyo po dito sa church, 'di ba? I'm sure na yung iba hindi madali sa kanila na makarating dito sa church. Whether you are mothering your own children or raising someone else's children, or yung iba naman they speak for the rights of the children, no? So, ino-honor po namin kayong lahat ngayong araw na to. Now, sabi nga, lahat ng babae pwedeng maging nanay. Tama po ba? Pero hindi lahat ng nanay, kahit na may anak sila, hindi naman nagpapakananay. Pero hindi naman yun ang pag-uusapan natin. Alam naman natin na pag sinabing mother, no, ito yung nanay na nagbigay, nagluwal ng anak, di ba? Nag-alaga ng baby. So, it is a special type of woman who has a loving devotion toward her child. Di ba? At saka ito yung yung pag naging nanay ka, yung priority mo yung baby. Even sabi nga, no, kahit ibigay yung buhay ng nanay para sa anak, ginagawa nila. So today po, we are going to discuss about motherhood. No, paano ba natin sila i-honor, paano ba natin may papakita yung pagmamahal natin sa kanila. Pero 3 lang po ang pag-uusapan natin. I know, napakaraming ways to honor our mother, no, pero kayo na po ang magdagdag. Amen. Now, agree ba kayo na ang mother ang glue ng family? Kumbaga, ang nanay ang tagapagbuklod ng pamilya. Di ba? Minsan kahit ang tatay ay magluko whatever, pero pag andyan pa rin ang nanay, minsan pwede pa rin maging intact ang family. Pero minsan pag ang nanay ang may ginawa, di ba?
mabilis mabuwag yung family. Now, nung mga bata tayo, no, I believe lahat tayo nakaka-relate dito, di ba? Nag-e-enjoy tayo, no, na mahalin tayo ng nanay natin kasi dun sa kanya natin unang naramdaman yung pagmamahal. Tama po ba? Yung pagmamahal ng ina sa isang anak, di ba? At alam nyo ba na pag ang isang babae, like, una, nag-asawa, silang dalawa ng husband niya. Pero pag yan, syempre, di ba, pag nag-asawa, dalawa lang sila, focus niyan sa asawa lang. Tama? Pero once na nagka-baby na yan, nagbabago ang focus niyan. Tama ba? Napupunta sa baby ang focus niya. Amen? Now, kahit na nandyan si husband, pag merong hinihingi si husband o kaya may kailangan si husband sabihin ng nanay, kaya mo na yan. Kasi nga, nakafocus na siya sa baby. I'm sure merong naka-experience ng ganyan. Amen? So, today, sabi ko nga, sa mga tatay, pagbigyan nyo na, ang mga nanay po ang bida ngayong araw na to. Bumawi na lang po kayo sa Father's Day. Diba? Now, sa mga anak naman, no, lalo na ng mga bata pa tayo, alam mo naman siguro, I don't know, alam mo ba na walang ibang nagmahal sa'yo ng todo, kundi ang nanay mo? Of course, tatay din, di ba? Pero do you believe that sobrang mahal ng nanay mo sa'yo, tingin niya ikaw na ang pinakagwapo, pinakamaganda sa paningin niya. Pero sa totoo lang, hindi naman kagandahan, hindi naman kagwapuhan. 'Di ba? Kahit amoy panis na, amoy ang hit na, mabango pa rin ang pang-amoy ng nanay mo sa'yo. Tama ba, mga nanay? Lalo na nung malilis sila, 'di ba? Kaya bago natin po pag-usapan kung anong pwede nating gawin at mapakita natin sa mga nanay natin yung honor and love natin sa kanila, meron akong reminder, warning para sa lahat ng mga anak. Lalo na sa mga kabataan. O yung mga anak na siguro malaki na sila, yung may mga isip na, no, hanggang dun sa bago mag-asawa o kahit wala pang asawa. Ito, warning ito. No? Ang sabi sa Kawikaan, inano ko siya ng Tagalog, no? Tsaka English. Kawikaan 30 verse 17 ang sabi, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitre ang kanilang bangkay. Diba? Sa English naman, yung mga hindi marunong masyadong magtagalog, sa English naman natin tignan. Ang sabi sa Proverbs 30:17, the eye that mocks a father and scorns a mother, the ravens of the valley will pick it out and the young eagles will eat it. So ano bang ibig sabihin, no, pag sinabing what is an eye that mocks? Or how do you scorn your mother? Pag sinabing scorn, ito yung a mixture of anger and contempt, viewing someone as not worthy of respect. Diba, parang tingin mo yung galit mo, diba? Parang tingin mo hindi ka galang-galang, diba? O hindi, parang hindi niya deserve yung respect. O kaya naman yung have you rolled your eyes at something your parent asked you to do? Alam mo yung ganon? Ano ba yun? Ako hindi ako marunong nun eh. Yung mga pinapaikot nila yung mga mata nilang ganon. Di ba merong mga ganon, di ba? Mga kabataan, usually gumagawa. Pag merong inutos ang nanay, may sinabi ang nanay na ayaw nila, may gumaganon eh. Tama ba? Di ba? Or have you said anything or something derogatory? Derogatory, ito yung sinasabi na expressing low opinion intended to belittle, insult, or disrespect a person or a thing.
'Diba? Pag merong mga inaas yung mga nanay natin o kaya may pinapagawa sila, 'di ba? Minsan may sasabihin pang, "Huh?" Mga ganon, 'di ba? So, that is mocking eye or a scorn for your parents. Alam nyo ba 'yon? Kaya ito, ulitin natin. Etong Proverbs 30:17 na to, ito ay warning, 'di ba? Warning siya na that mocking your father and scorning your mother will make you, will make you spiritually blind. Your hardened heart will not be able to see life circumstances clearly to guide you in making wise decision for your life. So meaning, hindi mo makikita kung ano ang tama. Bakit? Kasi tinuka ng ibon yung mata mo. Spiritually blind ka, 'di ba? Hindi maliwanag sa iyo ang tama at mali. They cannot discern spiritual truth, lalo na sa mga may conflict sa magulang. I don't know kung meron dito, and I hope and pray na wala. Amen? Kasi tayo, 'di ba, lalo na sa mga sabihin na nating kabataan, kasi ito yung mga itong mga young person na may mga isip na, 'di ba? Na nag-uumpisa na, 'di ba? Na kaya na nilang i-mock yung kanilang nanay o tatay, 'di ba? Dangerous sign po ito. Kasi yung sinasabi ng raven and young eagle, hindi naman po ito direct na threat ito. But ito ay reminder. Reminder that God promises us that the one who honor his mother and father will live long on the earth. Kumbaga parang great blessing ang merong nakalaan sa kanila. Pag ang isang anak ay natutong i-respect, i-honor, at mag-submit dun sa nanay at tatay. Kaya kung ako sa'yo, kung ako, di ba, especially mga kabataan, o kahit hindi kabataan, kahit may edad na at may mga nanay pa, di ba, wag na nating subukan. Kumbaga parang, or wag mo na ulit gawin, wag mo nang ulitin. Kung ito ay nagagawa natin, wag nang ulitin. Kasi bakit? Kasi ngayong alam mo na to, wala ka ng excuse. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin no na pag kinuha ka ni Lord, nandun ka, Lord, hindi ko naman alam, hindi ko narinig. Ngayon, wala tayong excuse. 'Di ba? Na hindi mo alam na mali at makakasama sa'yo pag ginawa mo ito sa nanay mo. Amen? Huwag mo nang subukan. And I pray sa atin na hindi pa huli. Maaring hindi kayo magkasama ng nanay mo, pero isipin natin na hindi mababayaran yung ginawa ng nanay mo na ikaw ay pinanganak at hindi kanya inabort. Tama ba? Sa mga parents naman, turuan po natin ang mga anak natin na igalang kayo. Why? Because it is for their sake. Hindi ito po para sa atin na magulang. Ito po ay para sa kanila. Kaya kailangan po nating ituro. Sila po ang makikinabang, hindi po tayo. Amen? Now, sa mga asawang lalaki, sino ba dito yung mga mag-asawa na nandito? Kasama nila yung mga wife na, pakitaas ang kamay. Parang iilan lang nandoon, medyo marami dito. 'Di ba? Sa mga asawang lalaki, ikaw ang unang sasaway sa kanila pag walang galang sa pagsagot sa nanay ang mga anak mo. Ha? Totoo po yun. This is a strong statement, no? Ikaw ang unang sasaway. 'Di ba? Pag walang galang sa pagsagot sa nanay nila ang mga anak mo. Bakit? Because the way you treat your wife is the way they learn to treat their nanay. Pag nakita nila pinapabayaan mo, minsan ikaw lang din ang nangunguna pa na tatay. Yun ang matututunan nila. 'Di ba? Kaya napakahalaga po ito. Kaya mga anak, sa mga kabataan dito, no? Kala nyo, ligtas kayo, no?
Oh, 'di ba sa mga anak? Sa mga anak, no? To, anak din ako, anak tayo lahat. Naging anak lahat tayo, walang exempted doon, 'di ba? Pag pinapagalitan kayo ng nanay mo, pasalamat ka, may nanay ka pa. Yung iba, mula pagkabata, wala na silang nanay. Nag-aasam na may nanay pa sila. Amen po ba? 'Di ba? Yung iba, gustong magkananay, sabi niya siguro kahit masungit ang nanay ko, kailan basta may nanay. Yung iba naman, sabi nila, sungit-sungit ang nanay ko, ganito, ganito. Pero wag ka sa ibang nanay, napakabait. Tama ba? Ay, walang kumikibo. 'Di ba? Pag sa nanay nila ang susungit, pero pag sa ibang nanay ang babait, ay tita, how are you? Ay ganito. Ha? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. 'Di ba? Kaya, eto ha, kaya kung matalino kang anak, eto ha, sinasabi ko na, kaya kung matalino kang anak, gawin mo yan. Kahit malaki ang pagkukulang ng magulang mo, igalang mo sila for your own sake. Hindi for the sake of your parents or mother. It is for your own sake. Okay? Now, pupunta naman tayo dito. Sa Matthew 20 verse 20 to 21. Ang sabi dito, then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. Ang sabi ni Jesus, di ba, nagtanong siya, what is it you want? Ang sabi ni I think this is Salome, yung mother ni Zebedee's son, this is Salome. Ang sabi niya, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other hand and the other at your left in your kingdom. So gusto niya, nakikiusap siya na yung kanyang mga anak na dalawa ay bigyan ng ni Lord, no, ng pwesto sa upo sa right niya at sa left niya. So dito makikita natin, 'di ba, na ang nanay, napakahalaga ng mga gusto nila ang best para sa mga anak nila. At gusto rin nila na yung mga ibang tao mahalin yung mga anak nila. O gustuhin yung mga anak nila katulad ng ginagawa nila, di ba? But sometimes yung desire nila sa gagustuhan ng nanay, minsan may mga bagay na nagagawa na kahit naman hindi dapat. Di ba? Pero they want all the good things para sa mga anak nila. Kaya minsan hindi nila napipigilan ang sarili nila. 'Di ba? Katulad nito, no, yung inas niya kay Jesus. Pero mapapansin nyo dito sa Matthew na to, hindi naman siya ni-rebuke ni Jesus Hindi siya pinagalitan. Kasi bakit? Alam ni Jesus, 'di ba, na meron talagang lalabas na ganon. Mga question na ganon, 'di ba? Now, anong reply ni Jesus sa kanya? Makikita natin sa Matthew 20, 22 to 23. Ang sabi, but Jesus answered by saying to them, you don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I am about to drink? Ano sagot ng mga anak ni Salome? Oh, yes. They replied, we are able. Jesus told them, you will indeed drink from my bitter cup, but I have no right to say who will sit on my right or my left. My Father has prepared those places for the ones He has chosen. So, sinong gustong magkaroon ng ganong nanay? Na talagang, di ba, gagawin niya lahat para sa anak. Even talagang hindi na nahiya, di ba, na mag-aas ng something. Sinong gusto magkaroon ng ganong nanay? Di ba? Minsan meron talagang mga ganon, no? Na mga nanay. So, pero, sa totoo lang, what a blessing to have a godly mom. Tama po ba? Amen po ba? But not everyone is so blessed.
Kasi bakit? According to the American Anthropological Association, more than 200 women kill their children in the United States each year. And 49 of them on death row and 11 killed children. So meron talaga, no, yung mga iba ina-abort talaga, no? Di na sila nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. So hindi natin naririnig yung mga ganitong side yun sa motherhood. Pero totoo po ito. Not everyone has been blessed. Di katulad natin na blessed tayo, di ba? And not everyone has a godly mother. So ngayon, anong gagawin mo? Pero ang sabi ng Lord, di ba? First, we have to love or honor our moms. Bakit? Because that is God's will. Kaya ngayon, pag-uusapan na natin yung ways to love our mother. Unang-una, respect her. When you say respect her, ito na yung honor her, di ba? Makikita natin yan sa Exodus 20:12. Ang sabi, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Imagine mo, no? Sinabi ng Lord na gawin mo to, tapos merong kalakip na pangako ang Lord. Parang may reward siya pag ginawa mo to. Makikita din natin yan sa Ephesians 6 verse 1-3. Ang sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Imagine mo, no? Ito yung commandment na may pangako, may kalakip na pangako. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Praise God, di ba? Kasi bakit? Ang mga magulang natin, di ba, sila yung binigyan ng authority ng Diyos. Sila yung binigyan ng authority ng Diyos para sila yung mga laga sa atin, di ba? Yung kumbaga parang, ito yung tutulong sa atin para tayo maturuan ng tamang attitude, ng tamang conduct, habang lumalaki tayo. Ang Lord, nagbigay siya, no? The Lord has charged parents to train up a child the way they should go. At ito yung makakatulong sa kanila para ma-shape yung tamang behavior, tamang attitude sa ibang tao. And of course, about the understanding of God, di ba? And His plan of salvation. Kaya magtataka kayo, nilalang ng Diyos si Adan, bakit naglalang pa siya ng Eva? Though alam natin that God is the Father, di ba? Siya yung tatay natin. Though may heart of a mother ang Lord, pero nag-create siya ng mother para doon padaanin, di ba? Paano natin mararamdaman ang pag-ibig galing sa Diyos, na galing sa nanay. Kasi I believe, especially pag maliit ang baby. Tama ba? Talagang iba ang pag-aalaga. I don't know, no? Maybe meron sigurong isa, dalawa, pero halos ng nanay, alam ko, ganun eh. Yung pag-baby pa sila, halos wala ka ng tulog 24 hours. Naranasan ko yan eh. Naranasan ko kay Bea. Natulog na lahat sila sa gabi. Hanggang pagising sa umaga, gising pa ako. Tulog ka na, nak. Diba? Tapos nakapatay ang ilaw, kumakain ka ng tinapay kasi gutom ka na. Yung mga ganon. And makikita rin naman natin kahit tayo, di ba, nung baby tayo, lagi tayong, pag merong tayong nararamdaman, kanino pumupunta? Sa nanay. Pero pag pasyalan, sa tatay. Tama ba? Pag may mga nararamdaman ng mga baby, talagang kay nanay, lalo yung mga ganon na meron ng Mama, ayaw nang umiwalay sa nanay. Pero pag mga pasyalan, may maisip na goyan kay tatay. Tama? So, obedience to one's father and mother teaches children to have a reverence for God and respect for those in authority. So, dito, nilagay niya yung responsibility ng moral upbringing of children and their instruction, diba?
sa balikat ng nanay at ng tatay. So, yung commandment na to honor one's parent was first given to Israel on Mount Sinai. It's not only instructed a child towards obedience, but explain the positive outcome of honoring one's parent. At ito naman po, that your day, sabi niya, napahabain yung buhay mo dito. Diba? At ito yung binigay ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Pag ikaw ay magalang sa magulang mo, sa nanay mo. Now, kalakip dito yung pangako ng yun, di ba? Na yung long life para sa atin, di ba? Is dahil ino-honor natin yung parents natin. So, hindi lang iyon. Kasi yung binigay na pangako din ng Lord, di ba? Kay Abraham, kay Isaac, kay David as a nation of Israel, ay ito po yun. Pero, responsibility po ng parents, this is charge to parents naman, na palakin o turuan po natin ang ating mga anak the fear of God and obedience to the Lord. Diba? And it is the duty of all children to take this important instruction to heart. Kailangan seryosohin po natin itong mga anak na di ba, na ilagay natin sa puso natin to. Na pag tayo ay hinonor natin yung ating magulang is like honoring God also. At pag ginawa natin yon, merong pangako ang Diyos sa atin. Di ba, yung mahabang buhay at magandang buhay. At hindi tayo in-instruct na to honor only the good parents. Hindi sinabi na, dahil mabait, mabuti ang magulang mo, i-honor mo siya. Pagka naman hindi na mabait, mabuti ang magulang mo, ay hindi mo na siya i-honor. Hindi po ganon. Kasi bakit? Hindi po ito ginawa para i-cancel yung commandment, yung 5th commandment na to honor your mother and your father. Kaya tayo mga anak, di ba? Especially sa mga youth. Diba? Or kahit hindi po youth. Giving honor and respect to our father and mother is a command that should be obeyed regardless of a parent's spiritual status. Kahit ano pang status ng magulang mo, nanay mo, tatay mo, hindi man yan mabait, hindi man yan mabuti sa'yo, di ba? Kailangan natin po silang igalang. Di ba? Hindi sinabi ng Diyos na igalang mo yung nanay mo, pagkagalang-galang siya. Hindi po ganun ang sinabi ng Lord. The fact that God gave the position to your parents, di ba, yun ay inilagay niya, even in the Bible, para gawin natin yon. Kasi yung respect na yan, hindi naman yan katulad ng trust eh. Diba sabi natin lagi, trust, ini-earn yan. Hindi po. Now, para sa ating mga Kristiyano, we are not only required to honor our parents and submit to them, but to behave righteously with whomsoever na magkakaroon tayo ng contact o kung sino man yung mga taong kausap natin. Ano bang ibig sabihin nun? What does honoring your mother look like? Ito ba ay kailangan mag-agree ka sa lahat ng sinasabi niya? No. Ito ba kailangan gustuhin ko lahat ng mga gusto ng nanay ko? No, hindi naman. Diba? Kasi meron din naman mga nanay na they make some pretty terrible choices sa buhay. Pero hindi naman kailangan na lapastanganin natin sila. Tama? Kasi sa totoo lang, in this age, there are some pretty bad moms out there. Ang tanong, how can a Christian honor her mom who is non-believer? And
possibly despises everything that Christians stand for. Maaaring, ayoko yung ganyan. They hate the Bible or something regarding kay Lord. So, anong gagawin natin pag ganon? Tayong mga Kristiyano. Sabihin ko sa'yo, hindi pala. Si Lord ang magsasabi sa'yo. Diba? You honor them. Now, how do you honor someone? You treat them with respect, diba? You are polite, you are courteous. Pwede din bigyan mo sila ng gifts o little token of respect. Yung mga ganun ba? Diba? Kasi bakit? Pag sinabi ng Diyos na i-honor mo itong isang tao, especially nanay mo, magulang mo, hindi naman sila ang magbe-benefit eh. It is so much for our benefit as anak. Tayo ang magbe-benefit, tayong mga anak. Diba? I don't know kung yung iba, napansin nila yon. Patay no, alam nyo, lalo kung Kristiyano ka, no, nakapagbasa tayo ng Bible, no? Yung na-notice nyo yung blessing, yung pangako ng Lord that the blessing of long life para sa atin. Sana yun ay napansin natin palagi, no? Yung enjoyable life para sa atin, hindi para sa nanay natin. Nag-guess po natin? Ito tayo ang magbe-benefit na anak. Hindi yung nanay, di ba? Yung long life and enjoyable life na pangako ng Lord sa atin. Kaya sabi, di ba? Sabi ng Diyos, di ba? Doon sa mga hindi nagmamahal sa kanilang nanay o instead they despises her. Ito ang sabi naman sa Proverbs 20:20. He who curses his father or his mother, his lamp will go out in time of darkness. So, God says a strong statement here. Diba? Ano bang ibig sabihin nung wicked son's lamp? Ayan, sabi, will go out in time of darkness. Ito kasi yung parang kabaliktaran nung isa, no? Naiiksi ang buhay mo, no? Diba? Para daw siyang kandila na madali lang siyang patayin. Diba ang kandila, pwede mong ganunin, mamatay yung yun, diba? Pag nakasindi. Parang ganun lang daw yun. Kaya sabi naman dun sa Proverbs 13 verse 9, the light of the righteous will rejoice, but the lamp of the wicked will die out. So kung mapapansin nyo, itong Proverbs, no, binigyan ni Lord ng wisdom si Solomon, no, inspired King Solomon to write this book of Proverbs to teach us wisdom for success and prosperity in life. So kung hindi isinulat itong regarding sa honoring your parents, diba? Paano na yung blessing? Amen? Especially for this generation of proud, rebellious, scornful children, no? These proverbs speak their doom. Sa totoo lang. But itong proverbs na to na sinulat ni Solomon, no? It is an inspired wisdom, no? Na kailangan, wag natin siyang ine-neglect or ire-reject. Kasi seryoso to. Seryoso yung sinabi dito Kaya sabi nga, no matter how noble, no matter how diligent, no matter how kagaling ikaw, katalino ikaw, tandaan natin, nakakabit etong honoring na to, no, sa magulang natin. 'Di ba? May kumbaga meron din siyang kinalaman. Meron siyang parte, no, sa future natin, pagiging successful. Hindi lang dahil sa galing mo, oo nga, magaling ka nga, 'di ba? Matalino ka nga. Pero kung magtrato ka naman ng magulang mo, kaya ng 'di ba? Ng tao, iba. 'Di ba?
Now, kaya sinasabi talaga, you honor your mom. We should honor our mom. And this is the word of the Lord. Amen? And number 2 is, provide for her. Ang sabi sa 1 Timothy verse 5:8, but if anyone does not provide for his own family, especially for his own household, he have denied the faith and is worse than unbeliever. So, sabi talaga, no, you are worse than unbeliever if you do not provide for your mom. Ibig bang sabihin, Sister Jen, kailangan ko bang palipati ng nanay ko sa bahay ko? No naman. Kung okay pa naman ng nanay mo, di ba? Like may pamilya ka na, may kasama naman siya, may pera naman siya. No. Di ba? Maybe may kailangan iba ang anak, ang nanay mo sa'yo. Could be your love, your prayers. Di ba? Kung di mo kasama sa bahay, siguro bigyan mo siya ng ng nalaman mo, kahit anything, something small, a token of, di ba? Para alam mo masaya, ano ba naman minsan dalawin mo, dalhan mo siya ng gusto niya na kahit kung ano nakayanan mo, di ba? Dalaw-dalawin mo, kung di mo siya kasama. Pero isa sa pinakamahalaga po doon is, you pray for her every day. Even sa maliit na bagay po, maiparamdam natin na mahal natin sila. Amen? At kailangan ng nanay ang panalangin ng mga anak. Especially pagka po yung matatanda na, di ba? Marami na siyang challenges sa buhay niya. Marami na siyang di pwedeng gawin. She needs a spiritual support. Now, sabi nga, what you can provide for mom or your mom? Sabi ko nga kanina, maybe financial support. Pero hindi naman kailangan kung kaya mo, may bigay ka, hindi naman talagang parang required, di ba? Ako, yung mga anak namin, sabi ko nga, kapag kami ni Pastor, do merong ibang magulang, but I don't know, nasa kanila yon. Talagang, kaya kita pinag-aral, kaya kita pinalaki, kaya kita pinanon para ikaw magsasalba sa amin, ikaw magpapayaman, di ba, para sa amin. Nakakalungkot yung ganun, no? Pero, syempre, if your children will give you anything, praise God, thank you, Lord. Pero we don't, hindi natin sila nire-require na kailangan ganito, kailangan ganon. Pero syempre, nasa anak na yan. If you want to give your mom, give it to her. If you want to give your tatay, kung gusto mo siyang supportahan, it's up to you. Diba? Hindi ko alam kung anong kailangan ng nanay mo, but your love and prayers, kailangan po yun. Diba? Kailangan ma-express natin sa kanila yon. Pwede mo naman sabihin minsan-minsan, kahit di masabi everyday, o kaya minsan naiyak ka, I love you. Yung mga ganon. Tama? I care about you, na you matter to me, Nay, mga ganon. So, kailangan you need to figure it out, no? Sa sarili mo. Para sa'yo. And I'm sure, di ba, malaki magagawa nito. And yun na nga, sabi ko nga kanina, pray for her daily, di ba, intercede for her, tapos, ikaw maging prayer warrior ng nanay mo, di ba? Maaaring siguro nasaktan ka ng nanay mo before o napabayaan ka niya, di ba? Napabayaan ka niya. Hindi ka niya naalagaan talaga. Maybe she may have tried to kill you or maybe abort you. I don't know. Pero isa lang alam ko, no? Kailangan po ng nanay natin yung prayer. And you have an obligation na kung meron ka, ano ba naman nabigyan mo, di ba? Yung ganon. So, provide for her. And number 3 is thank her. Pasalamatan. Minsan ba nakapagsabi tayo ng ganon, di ba? Minsan nakakalimutan natin yung ganon no? Kahit na konting pasalamat na, Nay, thank you. Ma'am, thank you. Mama, thank you. Di ba? Yung mga ganon. Which is sa totoo lang, nung bata tayo, mothers are everything for us. Totoo yun. Nung maliit tayo, di ba?
na halos parang, syempre, ang kasama lagi nung baby, nung maliit is nanay. Though may exemption naman doon, di ba? Especially like kung mga nagtrabaho sa ibang bansa. So sa totoo lang, mothering can be a nearly thankless job. Maraming kailangan i-accomplish, maraming mga kailangan ituro, di ba? Linis dito, linis doon. Di ba? Maraming ginagawa ang nanay, day in, day out, na hindi natin napapansin na mga anak or even husband. Kaya mga husband, bawi po kayo sa Father's Day. Today is Mother's Day. Ang bida natin ngayon is mga nanay. Amen? So, yung mga ganon, meron nga ako napanood, no? Dalawa silang bata sa Facebook. Hinahanap, hindi ko na siya makita sayang. Kasi nung sinabihan ako ni Pastor na, ikaw mag-aaral sa Mother's Day, ha? So parang, maaga pa lang nagpiprepare, pero grabe, ang dami kong mga di ba? Hindi ko alam, Lord. Sabi ko, hindi ko alam kung anong ko. Marami ba klase ng nanay, mga ganito. Talagang pray ako, sabi ko, Lord, ano bang gusto mo? Kasi meron naman mga type na pwede nating preach dito, na ganito dapat ang nanay, ganyan dapat ang nanay. So ang nangyayari, mas lalo naming nakikita ang mga nanay yung kakulangan namin. Samantalang sila ang bida ngayong araw, pero parang pinapakita, eto ka dapat, eto ka dapat, eto ka dapat, di ba? So ang nangyayari parang napapakita pa ngayon na ang dami kong kakulangan. Yung kaya sabi ko, Lord, ano bang Sabi ko, kailangan ito. Na ito ang mga nanay, di ba? Na dapat ito ang gagawin sa mga nanay. Di ba? Kaya lumabas tayo na ito po yun. So, yung nakita ko nga sa FB, sabi ko, kasi meron doon, kunyari siyang tatay. Eto, nagtatrabaho sa labas, tapos ang nanay. Nung nagsabi na yung nanay, sabi niya, ako yung ganito, 5,000. Ako yung ganito, 10,000. Ako yung ganito. Ang dami. No? So, ayun. So, sana gawin natin, no? Itong sinasabi ng Proverbs 16:24. Ang sabi, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Honor your mother and be sweet her by offering her gracious words of thanks. So talagang kailangan, no? Pasalamatan naman natin yung mga nanay natin di ba? Kahit papano. We ought to bless them, di ba? Yun ang sabi ng Bible. Huwag natin silang i-despise, no? Katulad ng sinabi sa Proverbs 23:22, do not despise your mother when she is old. May your mother rejoice. May she who gave you birth be joyful. So ano bang pwede natin gawin para mapasaya natin ang ating mga nanay? Ano bang pwede natin gawin para magkaroon naman sila ng attitude of joy, di ba? Ayun, siguro pwede mo sabihin, you love her, di ba? Para naman mapasaya mo siya. Di ba? Plant a seed of faith kung di pa siya Kristiyano. Di ba? Or, bigyan mo siya kahit anong gift, small token of gift, di ba? So, maybe yung iba, wala na po yung mga nanay nyo, may maaari nasa langit na sila kasama ng Lord. Diba? Or maybe yung iba naman, hindi nila nakilala yung biological mother nila. At galit ka sa nanay mo, diba? Disappointed ka sa nanay mo. Pero alam mo, hindi na importante yun. No? It doesn't really matter. Why? Because Mother's Day is about you doing the right thing. Ulitin ko po. Mother's Day is about you doing the right thing. Yung gawin natin kung ano yung tama. Even kung ang nanay mo ay hindi man naging parte ng buhay mo, basta ang mahalaga, you make the right choice. Amen? Marami namang bagay po para i-honor natin yung mga magulang natin. Diba? Lalo na sa mga sabi ko nga kanina, no? You are blessed if you have a godly parents. Godly mother, di ba? Ano ba naman yun, di ba? Kahit man lang ibalik mo yung pagmamahal na yun sa kanila. Now, isa sa mga to honor our parents is yung guard natin yung mga tongues natin.
In other words, never criticize them or talk down about your mother or your father. Instead na i-criticize mo sila, di ba? Siguro, you just keep silent kung wala kang masabing maganda. Di ba? Of course, hindi yan perfect. Lahat tayo walang perpekto. Di ba? Pero sana makita mo yung sacrifices ng nanay mo sa'yo. Di ba? Siya yung naging role model mo sa buhay mo. Especially sa mga nanay na nagmamahal kay Lord. Diba? At sumusunod sa Panginoon, napaka-bless mo, anak. Diba? And God blesses those who honor their parents with a good life and long life. Yon ang pangako ng Lord. Pero ang sabi naman niya, He punish and destroy those who curse or dishonor their parents. Kaya ito kasi, it is important to God, no? Napaka-importante nito sa Panginoon, yung honoring our parents. Kaya dapat importante din ito sa atin na mga anak. No? Kasi maapektuhan yung buhay natin dito, how we treat our parents. Amen? Kaya, we should honor them, provide for them if you can, and thank her. Bakit? Kasi ito ang tamang gawin. Not only it will bless, hindi ito para ma-bless siya, hindi. Ito yon para sa ating mga anak na ma-bless tayo. Magkaroon tayo ng mahabang buhay at magandang buhay. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen? Especially sa mga kabataan. Ha? Tandaan nyo yung kanina, yung Proverbs. Hindi ko kayo tinatakot at huwag kayo magalit sa akin kasi hindi po ito sa akin galing. No? Yung Proverbs 30:17. Si Lord ang nagbigay nito. Oh? Amen? So pwede po tayong tumayo lahat? Kaya sa mga nanay, bilib po ako sa inyo. Ano man ang pinagdadaanan nyo, stay strong. Stay strong with the Lord. Kaya natin yan, lalo na pag nandito si Lord sa buhay natin, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi natin kakayanin yan kung wala ang Lord sa atin. Amen? Pero kakayanin natin lahat. Di ba? And even sa ating mga parents, no, na nandito, teach them how to honor us. Kasi hindi po ito charge sa atin. It is charge to our children. Kasi sila po ang makikinabang niyan. At sa mga anak, especially mga kabataan, narinig nyo na to, wala na kayong excuse. Kasi pag-pray nyo lagi na i-remind kayo ni Lord. Na pag natitempt kayo na parang i-dishonor mo yung nanay mo, even tatay mo, Lord, remind me always yung Proverbs 30:17.